Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters. Magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa Mindful Chats, ang inyong kaagapay sa usapin tungkol sa mental health. Ako po ang inyong host, Lalaine Siron Alfanoso. Sama-sama po tayong sama-sama nating pag-uusapan ang mga mahalagang issue tungkol po sa ating kalusugan sa pag-iisip. Kumpleto ang team ngayon, mga kaibigan. My co-host Pam is around. Our two poging technicians, Andy and Leo, are present. And we are very happy to have our resource speaker who will be introduced later. Hello, Pam! Magandang gabi mga ka-chatmates! Andito na naman kami para matugunan ang mga tanong nyo patungkol sa kalusugang pag-iisip dito po sa Mindful Chats. This is an MWF habit with lots and lots of mindful learnings as times challenge us into these mental occurrences surrounding our society. My name is Pam, and we will try to accept this task with you tonight on 89.1 AWR Manila. Doc Lane? Thanks, Pam. And we are so fortunate to have with us, mga kaibigan, our speaker, ang invited resource speaker natin, who will be introduced later. But I want him to greet our viewers and our listeners. Hello, Sir Hex. Hello po. Hello, everyone. Yeah, good evening. Kumusta po kayo? I'm really good and happy. Yeah, we are so happy also to have you with us. Thank So you. marami tayong talakayan at pag-uusapan. Taga saan ka po ba, Sir Hex? I'm from Davao City po, ma'am. Oh, from Davao City. Like what we've said, Pam, ang ating mga resource speakers will be coming from Mindanao region. From Mindanao. Mm-hmm. Last time, Yes. yung AMHA, Adventist Mental Health Association National, no? Ngayon naman ay AMHA Mindanao, at sa Wow. susunod ay malalaman natin kung saan. But Sir Hex, thank you so much. Maraming salamat for being with us this evening. Pam? Yes, Doc Lane. Tayo ba ay mag-i-introduce na ng ating poging kasama ngayong gabi? Okay, I will just share, no? Opo. Alam nyo, napakaganda ng topic natin. Love Opo. hurts. Di ba? Akala ko Mm-mm. ang pag-ibig hindi nakakasakit. Pero this time, pag-uusapan natin yung pag-ibig na nakakasakit. Ouch! No? Love hurts. May kanta niyan. May Ha? kanta niyan. Love hurts, love hurts. scars. Love Yeah, scars. yeah. Oo. Diba? So magpo-fall yan dyan. Love hurts, love scars, battered women syndrome. Mga kaibigan, this is sort of special because this talks about the syndrome being experienced by men and women na sinasaktan sa pamamagitan ng emosyonal, physical, gaslighting. Ito is a new word, no, Pam, na parati na nating naririnig ngayon. And yung love bombing. Naku, gusto ko talaga malaman kung ano bang love bombing na ito. Mhm. So lahat ng yan, malalaman natin dito. At malalaman din po natin ang iba't ibang klaseng pamamaraan na pwede pong masaktan ang isang tao, na pwede pong i-consider na manipulative o abuse. No? So Oo nga. marami ang nakaka-relate niyan, Pam, no? Ay, oo. Hindi lang sila makapagsalita kasi natatakot sila. Fear Yes. is real in this Yeah. kind of situation. And we will discover that lengthily and substantially later. Oh, di ba? Ang ganda-ganda. Ang love pala hurts. Akala ko si Jesus hindi marunong nun. Pero yung may kaaway pala siya, di ba? And we will discover that how in the world
did this term come to be, di ba? Right. Yes, yes. And malalaman din natin, Pam, ang mga bakit ba sinasaktan ang mga babae o meron bang mga lalaki na sinasaktan o magfo-fall ba sila dito sa battered women syndrome? And bakit nga ba sila sinasaktan at ano ang nararamdaman ng mga nasasaktan? Ano ho? So lahat ng yan, mga kaibigan, lahat ng yan pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Pero bago yan, Pam? Yes, bago po yan, manalangin po muna tayo ng sandali at ipapakilala na natin ang ating tagapagsalita, ang ating resource person ngayong gabi. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong itong ibinigay niyo po sa aming muli. Kami po ay mag-uusap tungkol sa isang bagay na medyo mahirap pag-usapan, ngunit sa tulong po ng Banal na Espiritu kami po ay umaasang magagabayan at masasagot po ang aming lahat ng katanungan tungkol dito. Hindi man po lahat kung hindi maliwanagan kami kung anong sitwasyon meron kami. Patuloy niyo po kaming gabayan at antabayanan hanggat kami magtapos sa aming programa ngayong gabi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Yes, ang bago mo i-introduce, gusto natin na i-announce na meron tayong question, no? Yes. Sa later part at magbibigay tayo ng cash prize. Okay? Wow. So, please listen. Magto-throw kami ng question and ang unang tatawag ay makakatanggap ng GCash. Okay, yes, Pam. Thank you very much, Doc Lane. Ang ating kachat ngayong gabi ay isang batang-bata na registered psychometrician and a registered psychologist. He is also a holder of master's degree in psychology with major in clinical. Ngayon, siya ay associate professor sa the University of Mindanao, Maine, Davao City, at siya rin po ay clinical psychologist consultant sa the Houghton Clinic Center for Mental Health. I hope I did it correctly. Houghton. And the Adventist Hospital Davao at Executive Vice President of the Adventist Mental Health Professional Association, Southeastern Philippine Union Mission. Ang atin pong kachat ngayong gabi ay si Sir Hexel Andrew Kua. Good evening, sir. Hello. Hello, Sir Hex. Good evening, ma'am. So we'll call you Sir Hex? Yes, Doc. Or Hex, as in Hex? Pwede ba, Doc? Pwede Doc. Okay, Sir Hex. Talagang interesante, no? Very interesting ang ating topic. Yun nga, love hurts. Paano nangyari na nakakasakit ang love? Well, basically po, when you talk about love, well, it's very complex. No, there is no like definition po talaga kung anong love. Pero some people have that kind of, kumbaga, iba yung pag-iisip nila pag sabihin nilang love. Okay lang, sinasaktan ako kasi love niya ako. Opo. So, binubugbog, minamanipulate, okay, nasasaktan niya yung sarili niya dahil sa ginagawa ng abuser, pero sabi niya love pa rin, no? Love pa rin yung pag-iisip, ang kanyang mindset for that one. Pero it's not love anymore. It's abuse na po. So different po kasi yung teaching natin pag sinabi ng love, even the Bible, no? It's very different. So some people na po, iba-iba yung kanilang kumbaga kanilang interpretation of love. Yun pala is abuse na. Kaya love hurts po. Oo, saka yung sinasabing, too much love will kill you. Okay, so Sir Hex, yes, sino po ba ang nag-conceptualize ng battered woman syndrome or ang tinatawag nating BWS, and how is it classified clinically? Well, basically, ma'am, it was, I think, 1979 where it was, kumbaga, hindi naman siya sabi natin na-discover. Nandun naman talaga yan siya. But it was parang na-figure yung pattern ni Lenore Walker. No? Siya yung una na naka-discover. O kumbaga, siya yung una naka-conceptualize nito. So, sabi niya din na parang siyang similar naman siya sa PTSD or post-traumatic stress disorder. Pero,
Up until now, wala naman din siya o hindi pa siya nakalagay sa book. Ang DSM-5 po kasi, DSM-5 TR or text revision, it's like our book in psychology, a diagnostical book. Pero wala pa naman din siya nakalagay doon kasi ongoing pa yung research about this matter. No? So yung up until now, tinitingnan nila kung pwede ba siyang ipasok doon or subcategory ba siya. Ganun po. So basically, 1979 siya na conceptualize ni Walker. So may somewhat similar siya sa PTSD, pero kung i-elaborate ko na lang po, ang post-traumatic stress disorder or PTSD po kasi it's very different, no? Kasi you need to undergo a certain evaluation sa trauma mo. So, like 6 months plus na po yung trauma mo po ulit. So may mga different symptoms na physiological, may arousal physiological arousal na changes. Okay, yung pag-iisip ng isang tao, may mga nightmares na, ganun. Ang pagsabi na po nating BWC o Battered Woman Syndrome, dito naman po is focusing on some specific, no? Although it's quite complex, pero para siyang specific dahil sa certain event na nangyari, which is ang pagbubugbog, pag-manipulate ng partner, ganun po. Yun po daw. Pam? Yes. Meron akong curious lang ako, sir, kung bakit siya nagiging PTSD from dapat ba very traumatic ang napagdaanan ng tao para mag-PTSD ka. Tapos that will include you dun sa bracket ng Battered Women Syndrome. Okay po. Pag sabihin po kasi nating PTSD or PTSD o post-traumatic stress disorder, basically there must be a trauma to the victim. So, but trauma, it varies to person pa ang interpretation natin ng trauma. Some of us will think of it as, okay lang naman sa akin, but sa kanya hindi okay? Kasi po, may resiliency ako. So, different din po yan. So, ngayon, dahil yung interpretation niya doon is na-manifest na ng katawan niya, okay, nagkaroon na siya ng, kumbaga, pag natutulog siya, paulit-ulit yung nightmares, ganun po. Tapos, habang kumakain siya, biglang nagpa-flashback yung pain. Okay? Tapos, ina-avoid niya na yung lugar. Hindi na siya pumupunta doon, ma'am. Or paminsan, nagde-detach siya sa kanyang sarili sa other people. Paminsan, hindi makatulog, irritable. Okay. Paminsan nga po, nagkakaroon din ng sexual dysfunction. Okay. Opo, hindi na siya na-arouse. So, sa mga yung bagay po, ma'am, that could be included sa PTSD na tinatawag. Okay? Pero pag sabihin natin battered wife syndrome naman po, there's a specific event, a specific trauma that the woman experience. Di po, ma'am? So, ano po ba yung mga na-experience po ng tawag na to, ng babae? So, pwede pong physical trauma. Binugbog na po talaga siya. Ganon. Pag sabihin po natin, emotional trauma. Okay. Pinapa-feel sa kanya na she feel bad sa kanyang sarili, nagkakaroon na siya ng learned helplessness, ganun po. Now, medyo complex siya pero specific. Pag PTSD naman po, marami po kasi pwedeng dahil sa earthquake, nagkaroon siya ng trauma, dahil sa gera, nagkaroon siya ng PTSD, most sa mga galing sa gera, yung mga army, there's a tendency nagkakaroon sila ng PTSD, ganun po. So, kumbaga, pwede natin siya ma-term na subcategory, pero as of now po, disclaimer lang din, wala pa rin po, o hindi pa po siya nalalagay sa DSM-5 TR. Okay. Yung book namin, hindi pa siya nakalagay na. Kasi ongoing pa po ang research about it. Oo, 1979 until now, nagkakandak Yes, pa ng research. It's a longitudinal research and I guess lalabas na yan. Now, sir, Sir Hex, I have one question. BWS, ang meaning niyan ay Battered Woman Syndrome. Mga babae lang ba ang included dito sa BWS? When in fact, marami na pong mga lalaki ang nagko-complain ngayon na sila po ay sinasaktan din ng mga babae. Well, with that one, ma'am, I think there's a battered person syndrome.
And also, pwede din siya tawagin na intimate partner violence or IPV na tinatawag. So, pwedeng ma-include naman po ang lalaki doon sa another term, no? Bakit naging specific po tayo? Because most of the research is sa babae po talaga. Ito nangyayari, no? Because of our society, patriarchal society, iba din yung perspective kapag lalaki ka, dapat masculine ka. So, hindi masyado ganun yung research yun kasi tinatago pa. Pero along the way, there is some research about IPV, no? Even ang like Center for Disease Control or CDC, may mga search din po, o meron din sa mga research about mga IPV, no? Yung mga intimate partner violence. So bakit intimate partner violence na po siya? I think, no, in my personal ano lang po, they changed it so that mas broad yung kanyang description. Lahat na po is mapasok doon sa violence na yon. Okay, pero ang focus po talaga ng WS is about women kasi mas marami po talagang cases, especially women. Ang tingin po dati, no, ang tingin po dati in older generation is women are weak. So with that kind of sense, in that kind of culture mo, no, na ay weak man ang mga babae, so kapag binubugbog, hindi din nag-aangal up until nagkakaroon na ng syndrome. Nagkakaroon na po na talaga ng sakit. Yan ang po daw. Pero ngayon po in recent, marami din hindi lang babae pang binubugbog, even lalaki, even part ng LGBTQ community, binubugbog ng partners nila. Oo nga. So marami kasi kung mga friends, male friends na nagsabi, kayo naman, bakit naman mga babae lang, kami sinasaktan kami ng aming mga asawa. Joke. Dapat i-consider din sila. Pam, may question ka? Yes, ang tanong ko, Sir Hex, this battered women syndrome na sinasabi, at it includes also men, will this only include physical abuses? Would not this include verbal abuse? As, syempre, mas trauma for me kasi when I was a kid, I would hear old people say, paluin mo na lang ako, wag mo lang akong pagsalitaan ng masakit. Would this include verbal abuse also? Well, when you talk about abuse, ma'am, it's not just about physical abuse. Okay, there's also what you call psychological, emotional abuse, economic abuse in our law, in RA 96 9262. 62. Including economic abuse. Yes. Kasali po lahat ng abuse doon. So, but I'm going to highlight more about the psychological or mental, emotional abuse po, ma'am. Okay? Sir Hex, paano po ba nagkakaroon ng ganito? It's emotional lang naman. Pwede naman tanggalin natin sa isip natin, okay lang naman ako. Walang problema. So, may tinatawag tayong manipulation, ma'am. Emotional manipulation. For instance, ako po yung abuser. Sa mga listeners po, hindi po ako abuser. Kunwari, Example lang. Disclaimer lang. May disclaimer si Sir Hex. For example po, ako yung abuser. Ang gagawin ko po dun sa shota ko, ma'am, no? Pwede kong every time na may gagawin ako, i-deny ko po. Okay. Gaslighting, sir? Gaslighting, ma'am. Ito yung tinatawag natin. Yung manipulative is gaslighting? Yes po, ma'am. Emotional, mental, or psychological manipulation such as gaslighting, ma'am, and love bombing. For example, ma'am, for gaslighting. Love bombing. What's the difference? Sa mga listener po, pag sinasabi natin gaslighting, ito po isang psychological manipulation na kung saan yung abuser, yung nananakit po, tinatry niya yung victim na mag-doubt ng kanyang perception, yung pag-iisip niya, tama ba ito? Hala, baka siya yung tama, ako yung mali. For example po, palagi ka na lang hindi pinapansin, okay, ng asawa mo. Tapos, you want to be intimate sa asawa mo pero hindi ka pinapansin. Tapos, masyado siyang sweet sa ibang tao pero sa'yo hindi. Tapos, yung ikaw na, nag-react ka na sa kanya, sabi mo, alam mo, ito yung ginawa mo sa akin. Sabihin sa'yo, alam mo, sensitive ka lang masyado. Yun. Masyadong madrama. So, ikaw, madrama ka lang. So, sabi mo sa isip mo, ay, hala, tama nga talaga. Madrama lang talaga ako. Or pwede din, kasalanan ko, ma'am. Example, kasalanan ko, nag-cheat ako sa relationship, ma'am. That is emotional abuse. Nag-cheat ako.
Tapos yung nag-confront mo na ako, sasabihin ko sa'yo, nag-cheat lang naman ako kasi hindi mo ma-fulfill yung needs ko. Mm. Ayun. So, nagkakaroon naman daw, baka nga talaga nag-cheat yung asawa ko kasi hindi ko ma-fulfill. So, marami ng question na yung totoo, nadi-distort na ma'am, nawawala. So, that is gaslighting. Pag sabihin natin love bombing, ma'am, ito yung mga sa start, sa aming generation kasi ito ng mga term, ma'am, no, sa Gen Zs. Sa love bombing naman po, ma'am, from the term love bombing, ibobombahan ka talaga ng pagmamahal, no? I-overwhelm ka ng pagmamahal, bibigyan ka ng maraming gift, nandiyan yung compliments, yung attention na hinahanap mo. Pero along the way, ma'am, napapansin mo na dahil sa binibigyan ka ng maraming bagay sa physical, tawag na to, yung mga material na mga bagay, ang nangyari, ma'am, nakokontrol ka na niya. So, dapat, ano po ba no? Bibigyan ka ng maraming praise. Okay. Ipipraise ka palagi. Alam mo, ang ganda-ganda mo. Ikaw din, masyado mataas yung tingin mo sa sarili mo. That's number one. Kasi, syempre, praise na praise ka, ma'am. Nagpabola ka rin. Tapos, ginagawa to nila, ma'am. Bibigyan ka ng maraming gift and such. Kasi, in the end, magkakaroon ng guilt tripping, kumbaga. No? Igi-guilt trip ka naman, ma'am. Binigyan nga kita nito dati. Tapos hindi mo mabigay sa akin. Ano yung bribing? Parang bribe, pero walang ginapag-guilt trip ka, ma'am. Parang, guilt tripping. Tama nga naman. Maraming ganyan. Diba? Ang naloob. Kahit sa magkakaibigan. Yes, may ma'am. ganyan, Pero ito, common ito sa mga nanliligaw pa, ma'am. Okay, so start of relationship pa lang na nga. Maraming nangyaring ganyan kay Pam. Aray ko! Wag mo naman, kinalimutan ko na nga yun. Ay, hangkutan. Ano naman natin? Titingnan natin lahat ng mga nangyari sa iyo, ma'am, Pam. Ako na talaga yung object, no? So, sir, ganun, yung gaslighting, love bombing, manipulation, bribing. How would I know na gaslighting na pala yun? Or how would I know na love bombing na pala yun? Syempre, ano na yung kaisipan parang hindi mo na alam kung alin ang tama, alin ang hindi kasi flooded ka na ng love kasi overwhelming. It's so overwhelming that you think that he is really in love with you. Kilig na kilig. Pero yun pala ay minamanipulate ka at ginagaslight ka at he is just making you feel guilty. So how would I know? Okay. Thank you so much for that question, Doc. Now, for those who are listening right now, especially sa mga Gen Zs na nakikinig ngayon, at sa mga another generation po, mga young generations. The other generation. The other generations. And also late boomers. Late boomers. And, I like that. It would really be better, ma'am, if you need to have your me time. Kahit ilang hours lang po. Yung palagi ko sinasabi even sa estudyante ko po, before matulog, magkaroon ka ng self-evaluation. Kamusta ka today? So, sa self-evaluation, tinatawag natin, ma'am, iniisa-isa mo, ano bang nangyari sa sarili ko? Example, ako, ma'am, nililigawan ko siya. Okay. So, habang nililigawan ko siya, okay, siya naman, ako yung abuser, ma'am. Ito na, super sweet ako sa kanya, ibibigay ko lahat. Tapos, alam ko naman, no, nafe-feel ko naman na nasisense niya. So, mas dodoblehin ko yung effort ko, ma'am. Di ba? Mas dodoblehin ko yung pagmamanipulate ko. Kasi alam ko mawawala itong person to sa akin. At yung girl, possible, ma'am. No? Pag hindi siya nag-evaluate ng sarili niya, no? Hindi niya chine-check yung sarili niya, kahit ano pang advice ng ibang tao sa kanya, ma'am, hindi yan makikinig. Hindi yan makikinig, ma'am. Binging-bingi yan. Sasabihin, dahil in love. Hindi po. Kasi totoo, kapag in love ka, hindi ka talaga nag-iisip ng maayos. Kaya... The lowest ba yun part? Para, kumbaga, ma'am Pam, ang best po nito is find time in a day to evaluate sa mga decision mo. Even nga ikaw, even may asawa ka man o wala,
hindi pa kayo mag-asawa, o syota pa lang kayo, boyfriend, girlfriend pa lang kayo, mag-evaluate ka. If this person, most of the time kasi ma'am, nakikita mo naman yung problema. Tinatry mo lang talagang i-deny sa sarili mo because i-connect ko po siya dito sa ating BWS, ma'am. Most of the BWS victims, sa clinical po na tinatawag, may tawag na ito, they are dependent. No? Highly dependent. Why? It could be because of financial or because they don't see themselves na, kumbaga hindi nila nakikita yung sarili na sa ibang tao. Okay, ma'am. Hindi nila nakikita. Kumbaga, ang nakikita lang nila is this person. Okay? So, ito lang po. Now, ang mangyayari po niyan, kapag na masyado na siyang dependent sa person, isasubmit niya ang lahat. Right. Okay, isasubmit niya lahat din sa person. Kasi nga, ito na yung person na kakilala ko, ito na yan. Kasi nga po, wala pong evaluation sa sarili nangyayari. You know? Yun yung, sabi ko nga, kahit sa lahat po, ang problema, mas lumalala kapag ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo tinatry check ang sarili mo. So Kaya love nga- is blind, sir. Yes po, ma'am. Kahit anong i-advise natin, sa person, hindi yan makikinig, ma'am. Sayang lang yung laway natin. Kapag Oo. in love yan, hindi yan makinig. Sabuyan Kaya mo yung ng asin. Effective ba yung asin, ma'am? Asin ba? Pwede yung asin. Trauma. Bumabalik Hindi, sa sarili. pero totoo yung sinasabi ni Sir, ni Sir Hex, na kung parati mo siyang kasama, blinded ka na eh. Mm-mm. Blinded ka na sa kanya. Kaya talagang mas maganda talaga na may R&R, rest and Rest and relaxation, all by yourself, away from him or Yes. away from her. A breath of fresh air. No? You Yes. need that. No? Yes. Para talagang malaman mo kung ano ba talaga nangyayari sa akin. Ako ba in love? Mm-mm. O Actually, in love lang ako sa mga binibigay niya sa akin. ayun din po. Ayun. That's Gusto ko why, yun. meron tayong tinatawag po, kapag nasa relationship ka, meron din po mga martyr-like behavior. Nagmamartir. Ito yung Ayun. kung saan, ay, sige lang. Si God na ang bahala sa kanya. Or, stay na lang ako sa relationship dahil, alam mo, may anak kami. Ganon. Kaya kahit na binubugbog sila, yung sabi nga, kwento ko kay Ma'am Pam kanina, ma'am, na it was a story sa amin nung nagre-review pa ako, sabi nung aming lecturer na, alam mo yun, yung ang tawag ngayon, Ma'am Pam? Sundang. Sundang. Itak. Itak. Masundang. Sabi, Sundang yung din itak kasi yan po. sa Bicol eh. No. Yung itak po, yung babae, natamaan na siya dito. Okay, so dumugo na yung kanyang ears. Nahuli, kumbaga, habang nag-aaway sila ng mag-asawa, kinuha lang siya, ma'am, at nakailag siya. Kaya dito lang sa tenga niya ang dumugo. Pero ang plan ng asawa niya is patayin na din siya. Oh no. In that conversation, by the way, sa mga nakikinig po, medyo sensitive po itong mga topic na ito. Ang ginawa niya lang po is, habang kinakausap siya ng aming psychologist, yung lecturer namin, ang sabi niya lang po talaga, magsistay lang ako sa relationship. Normal lang yung away namin. Ay, Hindi hala. ito. Oo, kasi nga, magsistay siya dahil para sa anak niya. Ganun. Paminsan ginagawa na lang din po yung reason dahil sa anak. Pero actually, it's about themselves, no? Na hindi na talaga nila kayang umalis because dependent na talaga sa dun sa person. So, ganun po ang nangyayari kapag walang self-evaluation na tinatawag. Okay po? Ayun. Oh. Like, be honest with yourself. Alam mo naman din. So, what can you do? Kasi kahit na anong tulong ng barangay, kung ikaw mismo ayaw, walang magawa. Walang magawa ang psychologist, ma'am. Kapag sabihin nila, gusto ko ba, sir? Wala talaga. Okay, Choice mo. halimbawa blinded ka na or you're caged already because of your love, no, to him. Wala ka na magawa, sinasaktan ka na. Ngayon, Sir Hex, I would like to ask our Jewish doctors. Pam, by the way, is a Jewish doctor, no? So, Pam, ano ba ang pwedeng, ano ang mga legal na aspeto, no? Sa legal naman tayo, no? Ano ang pwedeng kaso na ibigay sa mga abusers? Actually, you can file a case. And who may file a case? Kapag hindi yung tao mismo, yung hindi yung abused
ang magpa-file, any citizen having personal knowledge of the circumstances involving the commission of the crime may file a complaint because violence against women and their children is considered a public crime. So, VAUSI to? Opo, VAUSI siya. This is under 9262. Kasi, ito, ako na yung, Sa legal, eto, sa legal. sa legal na, Psychological siya. oo, sa legal na perspective kasi, ito yung nasa batas. And even if, for example, si Sir Hex, si Doc Lane, or ako, nakita ko, I witnessed it, I could file a case against that abuser. Because it is a public crime, meaning to say that you're not only destroying the person, but you are also destroying the eyes of the people who are watching you doing it. Kumbaga, both the person and yung, kasi may mga anak yun, di ba? Pag may anak, makikita yun ng mga anak na ginaganon yung mami niya. Sabi nga kanina ni Sir Hex, okay lang babalikan ko kasi mahal ko. Kaso lang, nakikita yung nung anak mo, pag nakita nung anak mo, they will think it's okay. It's okay to do that. So, anybody who in their right mind had witnessed this kind of circumstances may file a case against the abuser. Doc Lane. Oh, very good. So, yung mga abusers dyan, akala nyo, wala kayong mapupuntahan. May kakalagyan po kayo. Okay, back to Sir Hex. Sir Hex, please go ahead. Yes, ma'am. I also want to emphasize about learned helplessness. Learned helplessness po kasi it's a behavior ng isang person or isang, kumaga, isa din to siyang behavior ng mga abused na mga babae, mga battered wife na, yun nga, mga sinaktan na, nagkakaroon sila ng learned helplessness kung saan, nagkakaroon sila ng isip na kahit anong gawin ko, wala na akong takas dito. Hindi na mawawala to sa akin. So, pwede itong ma'am na nung una, gusto niyang tumakas, pero wala nang takas sa relationship. Kulong na siya sa relationship. Kaya, aside from naging dependent na siya, very submissive, may martyr-like na behavior. Ang next, ma'am, is learn helplessness. Wala na akong kawala. So, paano ba ito nangyayari, ma'am? For example lang, ma'am. Ako na lang yun, yung aking asawa na lang, ma'am. Kanina, shota pa kami, ngayon asawa ko na siya. Ang bilis. Ang bilis. Ilang minutes lang, ma'am, asawa ko na siya. So ngayon, dati, wala na siyang kawala. Wala nang kawala. Love bombing naman, ginaslight ko na. Di na pa oo ko na asawa ko na siya. Ngayon, binugbog ko siya, ma'am. First pa lang, pagbugbog ko sa kanya, naghingi siya ng tulong. Nilapitan siya, naghingi siya ng tulong. Pumunta siya sa mga family. Sabi sa kanya, sige lang, i-shout out ko na lang daw po yung mga estudyante kong nakikinig, ma'am. Sabi sa akin dito, baka may anak na daw ako kaagad. Malamang. Maya-maya, 5 minutes after. Napakabilis ang transition, ano? Bilis lang po yung transition. So, ngayon, dahil kumbaga, tumulong siya, nag-ask siya ng tulong sa iba, natulungan mo ako dahil binubugo. Sasabihin lang ng family sa kanya, sige lang, normal lang yan sa mag-asawa. Paminsan, magkakaroon talaga, masasaktan yung isa't isa, pero normal lang yan. Di yun, ma'am. Normal lang para sa mga family members, kasi nga, asawa pa man kami, normal pa yun naman ang away. Up until, ulit ko na ginagawa sa kanya, ma'am, wala na siyang kawala. Alam mo yun, nagkaroon na siya ng learned helplessness. Wala na talaga. Wala na akong magawa. Gito na ako. Ang term dyan ay kaluoy? Oo. Kumbaga, kaluoy na. Kung in Bisaya mo, wala naging kaluoy siya, ma'am. Wala na. Sana. Unsa naman ko. Wala na. It's na, ma'am, wala na. I cannot stop the abuse. Sir, ang follow-up question ko po, can you get out from that kind of relationship? Yes. Is there a way out? Yes, ma'am. May exit naman po. Ay, mayroon ba? May entrance, may exit pala yan. Yes. In every entrance, there's always an exit. An exit. Good news. Thank you, Lord. Totoo yun. Marami namang ways para makalabas sa relationship.
Pero, ito mama, isipin mo natin. Mhm. If yung asawa ko, if gusto niya talagang umalis, ma'am, kailangan niya talagang magising. No? Kasi siya Tulog, talagang no? wake up. Tulog pa naman siya sa katotohanan. Mhm. At the end of the day, ma'am, it's the victim that must be, parang, she's the person in control in the situation. Mhm. So, kahit anong advices ninyo sa gilid, hindi yan makikinig. Love is blind. Kasi love is blind daw. So, nasa kanya yan, ma'am. Nasa decision niya yan. So, ayaw niya hiwalayan kasi sa pera, sa ganito, ganyan. Sana, unahin lang muna is yung present, which is yung relationship. Mamaya na yung pera. Okay? Yung una muna is yung sarili niya. Kaya iba kasi malapit nang mamatay sila sa bugbog, pero magsistay na lang kasi nga kawawa. Ayokong lumaki yung anak ko na Na walang tatay. tatay. Or sa kanya yung bahay. Oo. Hindi ako pwedeng umalis. Oo. Wala Pero akong hindi niya titirahan. naisip na lalaki yung anak niya na wala ng nanay kasi mamamatay din sa bugbog. O, di ba? May papa nga siya, pero wala ding mama. O, yun din yung Oo. problema. Now, anong ba magagawa po ng surroundings? Yung mga sabi niyo po Yung kanina, friends. mag-reach. No, pwede mag-reach. Barangay level, pwede. Mhm. Family level po. We have this culture. Pwedeng makialam. Halimbawa, kapitbahay. Di ba sa mga barangay? Di ba Yes sa po. mga barangay or kahit sa mga apartments, naririnig mo talagang ginujumbag na nung Yes. asawa. Mm. Oo. Pagkatapos sasabihin mo, kakatukan mo, hoy, anong ginagawa niyo? Wala kang pakialam, pamilya namin to. Pero may Meron. pakialam ka ba? At pwede mo bang isuplong? Pwede Pwede naman po yun. itawag sa legally. barangay. Ang barangay po, huwag ka lang magpasok doon, ma'am. Baka ikaw pa Trespassing. papahamak at trespassing yan. No? So, ang gagawin nyo na lang po is tatawag kayo ng barangay na yun yung barangay na sila bahala, tatawag ng police, sila mag-intervene kasi nga it's out of your control. As long as pwede ka yun nga sabi nga nila ang Pilipino, ayaw mangialam pag may problema, pero nai-enjoy naman mag-share ng problema. Marites. Mas magmarites. So, yun na yung gawin na lang natin is marites natin sa barangay. Pakinabangan. Pakinabangan natin yung pagmarites na yun nga, nag-aaway. Now, legal po, may PAW na naman. No? Yung PAW po is libre Public naman. Attorney's Office. Libre naman po yung binibigay na service. So, lahat ng tulong is available po, Doc, at Ma'am Pam. Nasa sayo po talaga ang start kung gusto mong mag-reach ng tulong. Okay? Nasa person po talaga. If you want to get out in the relationship, you must know the exit. You must know the exit and you must be smart in determining the exit. Yeah. On how to get through that exit. Di po yung aawayin mo yung asawa mo at sabihin mo isusumbong ka agad kita, syempre bubugbugin ka talaga noon. Be smart. No? Yung kalmado na, doon ka aalis. No? Hindi Alam mo noon, kukunti lang naman ang nanliligaw sa akin. Pero mga ilan lang po. May mga checklist, Ito yung mga checklist. Pag ito nang ginawa sa akin, red flags na to. No, kailangan ko I have to end the relationship. So, if pag marunong kang mag-enter, you should know how to exit. But kailangan mo may mga parameters kang you know the different parameters and boundaries. So kailangan na i-ano mo 'yon. It should be in your mind and aware ka para alam mo pag red flag na kailangan mo nang umalis. So dangerous curve yun din ahead. po, Doc. Yung toxic relationship. Yes, Doc. I think it will be better, Doc, if we address this elephant in the room, Doc, no, na before we enter a relationship, especially sa mga kaedad ko po, aray ko. Aray ko, parang hindi tayo nasali doon. So, yung mga young adult pa po na into relationship pa. Kasi kayo nila, ma'am, nasa successful marriage naman din po kayo. Sa amin po, is before we start in the relationship, kumbaga, we also need, ito palagi kong sinasabi even sa mga estudyante ko, na before you enter a relationship, make sure that you are able to resolve some issues sa sarili mo. Yes. Individual. Huwag kang magpasok sa relationship dahil, kaya din po, hindi lang yung abuser may problema, even the victim, kasi alam niya na victim siya, pero dahil may unresolved issue siya, magkakapit siya doon.
So both of them, nagiging toxic yung relationship. Kaya sinasabi ko, ma'am, before you enter a relationship, it's not about your achievements. May bahay ka na. No. The best achievement that you can do is to know yourself better than anyone Yes. else. Oh, Yun Yes. po talaga. excellent. Best. Kasi nga po, pag nandun ka na, alam mo na yung heighten yung away ninyo. Alam mo yung, hindi ko na i-bring up ito kasi okay ako. At most sa mga away, ma'am, isa yung mga unresolved issues nila. Kasi ganito yung papa mo, kasi ganyan ka. Ganito ka kasi, ganito yung parents mo. O di away. Ganun po. So, alamin mo muna, kilalanin mo yung sarili mo. Kaya yung mga nag-shota ngayon ng bata pa, tampo-tampo kaagad kapag hindi nabibigyan ng attention. Kasi nga po, sa bahay, kulang din siya ng atensyon. Kaya naghahanap ng atensyon sa iba. O ganun po. Right. Napakaganda napaka-interesante, napakaganda. Pero time check muna tayo. It's 8:43, Pam. Yes. Pwede mo nang i-greet ang ating mga watchers and viewers. Shout out po sa ating mga viewers. Marami po tayong, ang dami nating viewers sa Facebook tonight. It has escalated to a lot. Okay, I cannot say the number, but it is really a lot. We would like to say hi to the students of Sir Hex. Oh yeah, hello. And may mga specific na tao dito. Let me just say hello to Ruel Moreno, Venny, Johnny de Torres. How do you say this? Ivoges Mayrem and Maui Otiv Villabrosa. Oh, by the way, don't forget that we have a quiz a little later. And we have a number to memorize. Is this still working, Andy? The number is 0912-713-0914. One more time, slower this time. 0912-713-0914. Tandaan nyo po, anong klase ang aming pinag-uusapan ngayon? Ano ba ang aming pinag-uusapan ngayon? Meron kaming tanong mamaya, ha? Tandaan nyo yon kung anong meaning ng mga pinagsasabi namin. Hindi na daw yan, sabi ni Andy. Na-checkpoint tuloy ako. Ano po yun? Sir Andy, ano ba yon? Ano bang number natin, Sir Andy? Ayan, 0918-9447-891. Ayan ba yan? Yun dati yun ang sinasabi ko, 0918-9447-891. Yan, tandaan niyo po yung number na yan. Akala ko kasi yung pa rin, ito na pala ngayon. Maraming salamat, Sir Andy. Back to you, Doc Lane and Sir Hex. Yes, Sir Hex. So, halimbawa, ang sitwasyon ay, eto na, ang dami ng mga kababaihan or kalalakihan na ina-abuse, no? Broken na, no? So, ano ang magagawa ng iba't ibang mga organization? So, we have 4 pillars of our society, di ba? So, halimbawa, ang ating community, mga barangay, ano bang magagawa nila? Ang ating government, meron ba silang maibibigay? Ang ating church-based, ano ang mga pwedeng maitulong sa mga na-abuse ng mga kalalakihan at kababaihan? Well, in that case, Doc, if we're going to talk about community, which is barangay, government, and then church, we can also start with the family. The family intervention. The basic unit. The basic unit, which is the family. If masyado pang bata, medyo complex yun. Kasi bata pa yun, hindi pa yun makasalita. So, yung nanay talaga yung kailangan maayos yung pag-iisip na kailangan yung mag-ask ng help. Pwede po yun. So, it's individualized po kasi yung program for that. No? Kailangan talaga nilang lumapit sa kanilang barangay. Kasi nga po, ang barangay po is pwede silang i-connect sa DSWD. Pero po, alam din po natin na kapag lumapit sa barangay, ayaw ng chismis. Kaya hindi lumalapit sa barangay kasi takot machismis. Yun po talaga ang palating narinig ko niyan before, ma'am. Ayaw pumunta sa barangay kasi, takot ako machismis. Right. Pero kailangan niyang isipin na kahit hindi pa naman nakaabot sa barangay, kumalat naman yung chismis. So dapat na yun. yun. Sa totoo lang. Alam na din yan ng barangay. Gusto lang ng confirmation ng barangay. Kasi nga po, hindi makaka-involve ang barangay not unless may lalapit sa kanila. At kung nakita mismo nila yung report. Ganun po. Now, for the government, yun po, yung DSWD and also yung VAUC. Makakatulong po talaga yung VAUC.
At sa church, since we are Seventh-day Adventist, tayo mga Adventist po, luckily we have a group, women's ministry. Ministries. Okay, which is focusing on the program for women's health, program for like women empowerment and such. So it will be a challenging yet fulfilling na project. Each churches would have that kind of particular program na kung sa yung care Catered group to na them. tinatawag po natin, ma'am. A Yes. special care group na tinatawag na kung saan pwede nang malapitan yung person. Aside from the pastor, sino ba yung pwede nang lapitan? So para siyang church-based activities po. Okay, kasi taking care of each other naman po yan. Okay? How- So, pag sa mga non-Adventist po, even in your church, you can start your program if you want to. No? If you So, can, I guess different religious organization have their own way of Yes, reaching Doc. out to these Yeah. individuals, no? So, Yes, Doc. kailangan lang na malaman ng ating mga kababaihan, kalalakihan na inaabuso na Yes. meron po kayong pwedeng puntahan. There Yes. is help out there, no? Just reach out to them. So kindly continue. We have the church-based and then ang government nga, ano na nga yun? May DSWD. women's desk po Yes po. tayo. May women's desk Which sa is the, police station, meron tayo, Yes po. meron din yata sa barangay ng women's desk. Ito po yung Doc. Lahat po ng resources available po yan for free. The Oh. problem is the person is not willing to seek help. Because of So that- stigma. Yes po. That's why if you want to help and if you want us to help you, start po talaga, you need to help yourself. Kasi hindi po talaga lahat ng like signs and symptoms nandiyan na po sa'yo. Wala ka na talagang makikita sa mundo. Wala nang tulong kung hindi mo tutulungan ang sarili. Yeah. Yun po talaga ang pinaka-importante dyan. It starts with you. Yes po. Yeah. So they can reach naman din, they can message their barangay or they find ways kung gusto talaga nila. Kasi nga po, in that moment, wala kang makikitang solusyon kung hindi ka din gagalaw. Okay. Ganun po. How about in the academe? Sa mga school, sa limbawa mag-sweethearts, di ba? May mga ganyan. Halimbawa, mag-sweethearts, kapwa estudyante, magka-classmate, or kaya teacher na inabuso ang estudyante, saan sila pwedeng sumuplong or pumunta pag merong ganyang mga sitwasyon? The school is actually offering po a lot of services. In our school, in our university, we have OSA, also guidance services. Nandiyan po talaga. Which is ang bata po din lumapit. I vividly remember, ma'am, I have this case before. After a certain event, an earthquake, I have this, sa klase ko po kasi meron akong i-check ko po sila isa-isa. Kasi 2 hours yung klase ko. So after ko ng lesson, may check kami na, kamusta ka na? Eh di yung estudyante ko po umiyak. Sabi niya na, hindi siya okay. They komento yung mga classmate na, sir, hindi yan okay kasi bago lang yan sinuntok ng classmate niya, ng kanyang shota. So sinuntok siya, ma'am. And then sabi ko na, hala, this is very alarming. So biglang lumindol, ma'am, bumaba kami. Pagbaba namin, biglang nawala yung estudyante ko kasi yung pag lumindol, kailangan mo i-check isa-isa estudyante mo. Nawala ang estudyante ko, ma'am. Yun pala, kinuha ng shota niya. Tapos, kumbaga, kinaladkad siya, ma'am. Papunta pa, alis. Okay. So, yung mga classmate niyang lalaki, nag-ano na kasi nga kinaladkad yung classmate nilang babae. So, ang ginawa ko po, kinausap ko yung head namin. Ni-report ko po yun. Tapos yung mga classmate niyang lalaki, the good thing is yung mga classmate niyang lalaki, in-approach ako. Sabi, Sir Hex, gusto mo bang bugbugin din namin? Sabi ko sa kanila, wag, kunin niyo lang yung classmate niya doon. Wag yung i-threat, wag yung saktan yung lalaki. Kunin niyo lang yung classmate mong babae. Kasi gusto talaga nilang yung classmate nila. So kinuha yung classmate nilang babae, tapos pinatawag yung kuya, dumiretso na po sa police station. Oh. So ganun po. Sabi nga po, may mga classmates po nakakita. Nandiyan po talagang help. Okay, kung sa school po, nandiyan ang guidance, nandiyan pang OSA or Office of Students Affairs. Nandiyan po talaga. So even ngayon po, meron po kaming may mga campaign about it, even sexual harassment po, anti-sexual harassment, kinakampaign na po yan ngayon. So, kaya,
nandiyan talaga ang help kahit saan lang po, sa school man, sa church man, kahit saan po. Yung help lang is magsa-start talaga sa person kung gusto niya mag-ask ng help. Thank you, Sir Hex. By the way, time check. It's only 7 minutes before 9 o'clock in the evening. Yes, and it's time for us to give the question of the night. Get ready to win GCash. Wow. Do you know that? Yeah, there's a GCash promise to you. And here's the question. Ano po ang meaning ng BWS na pinag-uusapan natin ngayong gabi? Ano po ang meaning ng BWS? Maraming salamat po sa mga nanonood. Shout out sa inyong lahat. The number to call is 0918-9447-891. 0918-9447-891. Nandyan po si Leo at saka si Andy, and they will put you through, and Doc Lalaine will talk to you. And what is the meaning of BWS? Pinag-usapan natin nun lang. Ang sarap daw ng ating pinag-uusapan kaya ang dami nating tagapakinig ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kami po ay magkakaroon ng part 2. Get ready for that. What's part 2, Sir Hex? Part 2 po natin is on Friday. Friday. Yes. Meron na ba? Meron na ba tayong caller? Merong sumagot sa sa Facebook. Oh, ang saya naman. Meron na daw po. Okay po. Sige, ano yan, Andy? Sa phone or sa Facebook? Meron akong nakikita sa Facebook na sumagot na. Oo nga. Ayan na. So while we are waiting for the name, Sir Hex, Sir Hex, can you give your last words? Last words for tonight, ma'am. Opo. For tonight only. For tonight forever. For tonight, like for those listeners, sa mga listeners po natin, lahat po ng diniscuss namin, if sa tingin nyo po is meron kayong ganito na pinagdadaanan, nandiyan po talaga ang tulong. Okay, ang purpose po, bakit namin ito ginagawa, is para po malaman nyo na nandito kami na willing tumulong sa inyo. Thank you. Yes po. So, may mga libre pong binibigay ang government offices. May mga counseling sessions po tayo. Even po sa amin, the Hoffen Clinic. Yes. In Adventist Hospital. Where is it about? The Hoffen Clinic? Hoffen Clinic po, Adventist Hospital, dito po sa Davao City. We have a PhilHealth package po. Meron na po. May mga PhilHealth package. I've been to Hoffen Clinic. Yung mga naandyan sa Davao, kindly visit Hoffen Clinic. Nasa Davao Adventist Hospital. No, kompleto po yan. May psychiatrist, psychologist, headed by Dr. Chris. Okay. We have a caller. Doc Lane, please go talk ahead. to the Hello. Caller. Go ahead. Hello. Hello. Yeah, Pam, pakiusap mo. Hello. Kindly talk to her. Hello. Good evening po. Anong pangalan po ng ating kausap na magandang binibini? Jonah Rose po. Ano po? Jonah Rose. Okay. Jonel. Jonel ba? Jonah Rose po. Jonah. Yes po. Oh, Jonah. Jonah, alam mo ba kung anong meaning ng BWS? Battered Woman Syndrome po. Wow! Congratulations! She's Jonah Rose. Ang pangalan pala niya. Yehey! Just wait for your GCash, ha? Ngayong gabi, Thank you po. isa-send po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Taga saan po kayo, Jonah? Taga Pasay po. Hello? Saan po sila? Taga Pasay po. Sa Pasay? Pasay. Yes po. Oh, thank you very much. I hope you can still watch and listen to us on Friday. We'll have the part 2. Thank you, Jonah, and congratulations. Bye! Bye. Thank you. Maraming salamat po. Okay, Yes, Doc Lane. Yeah, congratulations to Jonah Rose. Maraming salamat. And thank you, Sir Hex, for that very insightful. Ang dami kong mga nakikita sa chat box ng ating Facebook na they learned a lot from your very insightful na lecture sa amin, no? Marami pong callers.
because they are very much interested because maybe nakaka-relate po sila. So, kindly watch out for Sir Hex next Friday, this coming Friday, June 6, from Yes, 7, from 8 to 9 p.m. Yes. Okay, what's your takeaway, Pam? My takeaway is that we should love each other all the time. Because you know what? Sabi ni Jesus before he went up to heaven, he said like, love each other so that people will know that you are my children if they see you loving each other. Let's not hurt each other. Thank you. Thank you. Salamat. Now, my takeaway is, mga kaibigan, if you're experiencing abuse, alam ko marami dyan. No? There's a lot of people out there. Know that help is available. Reaching out can be the first step towards healing, towards support, and a safer future. You're not alone. There's AMHA, there's Hope and Clinic, and there are so many of us, no, that would help you. To end, I would like to read to you this passage from the Bible. May time pa ba tayo mag-read ng passage? Sige lang po. Psalms 147:3, ang sabi, pinagagaling niya ang mga nadudurog ang puso at ginagamot ang mga sugat nila. Matthew 11:20-30, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nanggagalit at nagdadalang or sinasaktan ang inyong pasanin, at ako ang magbibigay sa inyo ng kapahingahan. Mga kaibigan, ang talatang ito ay nag-aalok ng hope, kagalingan, kaaliwan at katiyakan ng presensya at pagmamahal ng Diyos sa panahon ng pagdurusa. Maraming salamat po. Ito ang Mindful Chats. Ito ang inyong lingkod, Lelaine Saron Alfanoso. We hope to see you this Friday. Thank you. Bye-bye. Thank you. Good night. Bye, everyone. Thank you, Hello Leo. to Thank the you, Andy. students of Sir Hex. Students Yes. ko po. Thank you for Students ko na wala watching. tong load. Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lelaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength. Mental health matters.